I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters and Filipinos OFW. Shout out sa inyo. Meron tayong upload videos, info. Nako mga kababayan, siguro karamihan po sa atin nasasabi natin ito si dating Pangulong Duterte ay marami pong anomalya na nangyayari sa kanyang pamumuno. Siyempre, ang mga netizen guys, hindi mo maiwasan na nagkokomento na sinasabi kung 7.2 trillion ang utang ng Pilipinas na iniwan niya kay PBBM, saan po yung mga malalaking proyekto, no, na kumbaga pinagawa niya? Kung mayroon man, sabi nga doon sa GMA Newsline, 119 na project ni Digong, 12 po lang ang natapos. Pero nakakapagtataka, marami po siyang unfinished project na si PBBM po ang tumapos. Yun ang tanong. Tapos na po yun, no? Tapos na. No? Tinapos na ni PBBM. Yun po ang maganda sa Pangulong Marcos Jr., ano? So ngayon, 7.2 trillion, bakit ang laki na inutang? Kung ang basihan ninyo is yung sa pandemic nung nakaraan ng mga panahon, marami naman po raw yung donation galing sa iba't ibang bansa. Anyari, sabi ng mga netizen, ano? So, lalo na po dito sa Parmali, 'di ba 11 million po 'yan ang nawala, correct me if I'm wrong. Ang nakikinabang, sabi na nakakarami, ayon ito guys sa mga napanood ko, na nabasa ko, ang nakinabang itong mga kaibigan daw na dating Pangulong Duterte na mga Chinese. Tulad ni itong si Michael Yang at saka yung mga Mr. Lim na ba yan, kung sino man yan ang nasa likuran ng Parmali na yan. Ang mga Chinese ang higit na kumita nung that time, mga kababayan. Kaya nga nagkanda issue yan Yung Parmali na yan ay overpricing, no? Overpricing ang ginawa ng mga Chinese na nagbebenta sa ating bansa. Yan, nagkaroon po ng hearing yan doon po sa Senado ng Blue Ribbon Committee. Pinangunahan po ni Senator Gordon po yan. Ngayon, mga kababayan, na marami po tayong hindi nalalaman. Ngayon, itong balita na ito, nakakasyak po ito. Tama pala yung mga hinala nyo na kung bakit ito si Digong ay nakasali po sa the most corrupt person every year. Di kayo naloka. Ano bang taon ito, mga bes, Ito, mga kababayan, 2 days ago, dahil wala po akong internet, ngayon ko lang po ito in-upload. Ano po guys ang kapalagayan nyo? Ngayon, basahin po natin kung bakit nakasama si Digong dito. Agay, diba, mga bes, nakakahiya ito. Sa buong mundo, nakasama ang Pilipinas sa taon na yan. Ito, basahin po natin dito mga kababayan. Po yung pinaka-source natin, assorted follow. Ayan, 2 days ago. In 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year. Oh my goodness. Nakakahiya ito guys. Ang akala ko malinis ito si Judas Cayute. Oh my goodness. Siyempre, ang mga DDS dito ay may sari-sarili na namang pagtatanggol ito mga kababayan. Kahit sabihin mo ito talagang very viral ngayon, itong the most corrupt person of the year, agay, in 2017 pa, mga bes, responsible for more than 1,000 extrajudicial killing and various violation of human rights. Oh my goodness! Ayun na naman ito, guys, malaking kahihiyan. For sure, alam po ng nakaupo sa Malacanang yan, mga beswa. Nagmamalinis kayo, yun pala, gawain ng puon nyo. Kayo talaga. Yung mga pagbibintang nyo kay Pangulong Marcos Jr. Ngayon, ano na? Kasi nasabi, sabi ng Panginoon, sabi in biblical guys, sabi,
huwag kang gaganti sa mga taong umaalipusta sa iyo. Humble, down to earth. Ako ang gaganti para sa iyo sa mga taong umalipusta. Sapagkat ibubunyag ko ang kanilang kabulukan. Oh my goodness, guys. So isa na rito ito. Di ba? According to the Organized Crime and Corruption Reporting Project. I-research nyo guys i-research nyo. Baka sabihin fake news tayo Project OCCRP. Ayan Organized Crime and Corruption Reporting Project. Person of the Year Award points out and recognizes the people, particularly most politicians who did the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption schemes. OMGs. Nakasama si Digong, mga bes. Sino kaya itong mga kilalang leader sa buong mundo na pangalanan? Okay, diretso. Sabi dito, this started in 2012 where organized crime and corruption reportings aim to promote accountability by putting corrupt people in the spotlight and their political movements that contributed to crime and corruption cases. Sino nagsasabing the best? The best president si Digong. Sino nagsabi? DDS. Yan ang sinasabi natin Ayan guys, nakikita nyo yan, yung mga tao na yan. I'm goes. International ito, mga kababayan. Ayan Corruption Core. Unveiling the most corrupt person every year. Nako, every year. Ala kayo, mga kababayan. Ayan, basahin po natin According to Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP's Person of the Year Award points out and recognize the people, particularly most politicians who did the most wreak havoc around the world through organized crime and corruption schemes. Ay nako. Talagang obviously naman guys Itong yung ejeke naman niya, 'di ba? Ang daming namatay. Obvious, pasok talaga siya. This started in 2012 where OCCRP aimed to promote accountability by putting corrupt people in the spotlight and their political movements that contributed to crime and corruption cases. Ay nako. You see, sakit yan guys ng mga politician sa buong kapuluan ng mundo. Nasaan si Digong dyan? Hanapin nyo. Year 24 ito, year 24. Name, Bashar al-Assad. Ito guys yung former president ng Syria na kung saan ay tumakas. 'Di ba? Nabalitaan nyo yan? Position, former president 2023, Maria Consuelo Porras, Attorney General in Guatemala. Nako, my goodness. 2022, Yevgeny Prigozhin, oligarchs and mercenary leader in Russia. Goes. 2021, year yan ang pangalan, Alexander Lukashenko, President of Belarus. Ano ba yan? Ano nangyari sa mundo? 2020, Jair Bolsonaro, former President of Brazil. Nako, kakahiya. 2019, Joseph Muscat, former Prime Minister of Malta. Goes. Nakakulong kaya itong mga to? 2018, Danske Bank, largest bank in Denmark. Goes. Not only the president guys, pero kasama po yung nasa bangko. Grabe. Nagdi-deposit ka ng pera tapos binursa ng pinakamataas ng presidente. Agay. 2017 goes to taran Rodrigo Duterte, former president of the Philippines. Agay, kababain. Kaulaw, kakahiya ito, mga kababayan.
Naalala niyo po yung sinabi ni dating Senator Defensor Santiago? Sabi niya, kung malinis lahat daw ang mga politician, bakit daw nakakasama tayo sa top 10 of top 20, the most corrupt country in the world? O, di ba? O, grabe to guys, nakakahiya. Nakakahiya talaga. 2016, Nicolas Maduro, President of Venezuela. Anak ng kuwago guys. Pinakamatataas na opisyal ito. 2015, Melo Dujunakanabic, agay, former president on Montenegro. Agay. Shout out sa mga DDS. In 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year. Agay. Responsible for more than 1,000 extrajudicial killing and various violation of the human rights. Ano na naman ang sasabihin nyo sa post ko? Fake na naman yan. I-research nyo. Nandoon yan sa Google. Kayo talaga. Yan ang hirap sa inyo eh. Yan. Oy, nako guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Republic of the Philippines. What do you think, my friend? My Bessie? What do you think, peoples? 2017, dyan pa lang, mga kababayan, wala na ang pera ng bayan. Kung ganun, the most corrupt na sinasabi nyo, dyan pa lang, nag-umpisa na. Ayan, tuloy. 7.2 trilyon ang iniwan na utang ni Digong sa pamahalaan at si PBBM ang nagmana. Yung 7.2 trilyon na yun, katumbas doon mula 1986 hanggang 2016. 2015 na si Panot na yun. Nasa I think 5 trillion plus or 6 trillion plus ang utang ng Pilipinas. Nung dumating si Digong, ayan na ang nangyari. 2017, nagiging 7.2 trillion ang utang ng Pilipinas. Tapos, kung makapagbintang kayo kay Pangulong Marcos Jr., ang lakas yung manira. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Ito, mananatili ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba nakakahiya yan? Nakakahiya yan? Tapos may plano pang tatakbo sa pagkapangulo or saan man posisyon sa 2028. Para ibabalik ang mga ang pagtutukhang, ganon. Di mas maraming mawawala naman ng pera. Malalagay na naman siya ng the most corrupt, ganon. Person of the year. Hindi na po kayo nagtataka. Kasi, nasa issue ang anak niya ngayon. Dahil sa confidential fund. Di ba? 612 point something million ang nawawala. 125 million. 11 days lang. Tapos sasabihin nyo ngayon, the best president, magaling si BP Sara, may tatakbo sa Pangulo 2028. At sino naman nagsabi sa inyo na ibubuto ng majority yan dahil sa mga anomalyang nangyayari? Ay sus, Mariosip, do you think mananalo pa yan? Ay guys, kayo na pong balang humusga. Ano po ang kapalagayan nyo dito? Di ba nakakahiya ito? Kahihiyan ng Pilipinas, kahihiyan ng mga Pilipino. Halimbawa, may kasalubong ka ng mga foreigner. Alam nila itong issue na ito. Sasabihin nila sa iyo, di ba yung dating pangulo nyo, pinaka-corrupt? May di ba nakakahiya yan? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video sa inyo, ng kapalagayan nyo. Alam nyo na po ang source natin, yan Assortage. Yan alam nyo na po ang source natin. Ayan baka sabihin nyo. Ayan Assortage follow. You see, ito na lang ang i-research nyo, ito yung organized crime and corruption reporting. Yan po ang i-research nyo. Makikita nyo doon. Nako, di kayo naloka. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. Ang channel ko ay pawang katotohanan lamang. Walang fake news dito.
Kahit i-report nyo pa doon sa korte, harapin ko kayo. Dalhin ko lang sa cutterback kong papel ng mga resource ko. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and bagus. God bless Philippines. Ano guys ang kapalagayan nyo? O, comment nyo na lang sa baba para makita ng mga dilis. Babus!